will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group, men will come forward, perverting the truth to draw the build you up and give you the inheritance among all who are consecrated. Behind our shelter, blessed is God, the one who saves us from the clutches of the grave, our strength and hope, the Savior, who bears our burdens in His arms, delivers us from death and harm. May God arise forever. May God arise forever. He died on the cross to intercede for us all. Somehow, He is the bridge between our relationship between the Father and us. He is the great Father. He is the great walk through to reach the Father in heaven. So His way of interceding for us to the Father is through prayer and by offering Himself totally for our salvation. Ngayon, nandito tayo sa Our Lady of
chapels belong to that Epiphany Church. It's so refreshing, di ba? Yung feeling na malayo ka sa city, malayo ka dun sa mga ginagawa natin araw-araw. Para bang lumilinis yung ating mga pag-iisip. Naiiba yung ating perspective sa buhay. Lalo na kung nakita natin yung mga dinaanan natin. Yung tubig, no? Yung bundok. Kahit nasabihin natin na medyo parang natakot tayo kasi zigzag siya, no? Pero, ang feeling na parang nasa Philippines na naman tayo. May mga taong nagsabi, uy, parang tayo nasa Baguio. Sabi nung isa pagpasok din sa banda dyan, may mga tindahan, sabi niya, uy, parang ganito yung sa amin sa Laguna. So we miss home. We remember them. So, dalhin natin sila dito, no? Sa pamamagitan din ng ating prayer. Kung si Jesus ang ating great intercessor, sa pamamagitan ng kanyang panalangin, sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, no? Pagbibigay ng buhay para sa atin. So, dalhin din natin dito yung ating mga mahal sa buhay in spirit. Ipanalangin natin sila. Dito sa Gospel reading, isa sa mga sinasabi ni Jesus ay yung consecrate them in the truth. Your word is truth. Jesus is the truth. Kung mapapansin natin yung parts ng ating prayers, even pag nag-adoration tayo sa St. Jude, lagi siyang may 3 parts. Yung liturgy of the Word, no? Listening to the Word of God. And then, yung way part, yung nire-reflect natin yung ating sarili. No? Kumbaga, kinukumpara natin yung buhay natin kay Kristo. Nag-examine tayo na ating sarili kung yung ginagawa ba ni Kristo ay ginagawa din natin. Yung mga inuutos ba ni Kristo, lalo na about sa pag-ibig, ay naisa sa buhay ba natin? Sa pamamagitan nun, isang malaking tulong yon para mabago natin ang ating mga sarili at maging tulad tayo kay Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. At ang third part, mamaya din, yung life. Jesus, the life. He is our life. Pag life part na, ang inisip natin, magbigay ng buhay hindi lamang para sa ating sarili, pero para rin sa ating kapwa. So, paano tayo makapagbibigay buhay sa ating kapwa kung tayo ay nagdadasal lang, no? Sa pamamagitan ng ating panalangin. So, tayo din ay mga intercessor. Nagdadasal tayo para sa pamangangailangan, hindi lang na ating pamilya, kundi lahat ng tao sa mundo. Makita natin sa Jerusalem, sa lugar ni Jesus, magulo. Diba? Anong gagawin natin? Ipagdadasal natin, ipinagdadasal natin ang kapayapaan. Nagkaroon ng war, no, sa Ukraine. Pero, anong ginagawa natin? Wala tayong magawa, di ba? So, ipinagdadasal natin sila sa Panginoon. Sa ating great intercessor, at yan ay si Kristo. So, ipanalangin din natin na i-consecrate din ang buong mundo sa katotohanan. Paano nga ba mabuhay sa katotohanan? Paano nga ba mabuhay sa katotohanan? Diba? Unang-una, aminin natin sa kapwa, sa ating sarili, na mayroon tayong Panginoon. Siya yung totoong katotohanan. Pangalawa, gagayahin natin si Kristo. Kung siya yung katotohanan, tayo rin ay maging totoo. No? Sa ating sarili, sa harap ng Panginoon, sa harap ng ating kapwa, sa harap ng ating mga mahal sa buhay. Ang yung katotohanan is para sa atin. Mga anak tayo ni Lord. No? Mga anak tayo ni Lord. Dahil mga anak tayo ni Lord, hinubog niya tayo na maging
magandang nilikha. No? Hindi lamang sa panglabas na kaanyuan, kundi sa pangloob na kaanyuan. So yun yung katotohanan sa ating buhay. So lagi nating maging goal yan. Nilikha ako ng Panginoon at kanyang kawangis, kanyang kahawig, hindi lamang kahawig panglabas, kundi pangloob. No? So, iyon ang aking goal sa buhay, ang maging katulad ni Kristo. Na sa simbahan, sa pamayanan, sa aking kapwa, ay makita nawa nila si Kristo na nananahan sa aming buhay. At yun ang isang katotohanan. So, yun ang challenge din sa bawat isa sa atin habang tayo naglalakbay dito sa buhay nito. Maliit lang itong pilgrimage natin ngayon. No? Pero meron pa tayong isang malaking pilgrimage, mahabang pilgrimage na tatahakin sa buhay. Mga bata pa tayo eh. Mga malulusog. Yung iba, malulusog. Yung iba, abutin pa ng 100 years. No? So, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kasi lahat naman ng ating buhay ay isang grasya. No? Lahat naman natatanggap lang natin sa Kanya. Kaya nga, buong puso din natin ito ibinabalik sa Kanya at binabahagi sa ating kapwa. So, pagpatuloy natin ang ating pagdarasal.